Kapag tinanong mo ang mga kabataan ngayon kung ano ang alam nila sa kasaysayan ng Pilipinas, kadalasan puro kolonyal na kwento ang maririnig. Magellan, Rizal, Aguinaldo. Pero paano naman ang mga bagay na hindi tinuturo sa eskwela? Ngayon babalikan natin ang 10 nakakagulat na katotohanan tungkol sa Pilipinas bago pa dumating ang mga Kastila. At kahit noong panahon ng kolonyalismo na siguradong magpapatanong sa'yo, bakit hindi ko to alam dati? Bago pa man dumating si Magellan, may sarili ng sistema ng pagsusulat ang mga Pilipino. Ang baybayin. Ginagamit ito sa kalakalan, pag-ibig at batas. Pero karamihan sa mga dokumento ay sinunog ng mga praile para mapalitan ng alpabetong Latin. Bago pa maging sentro ng kapangyarihan ng Maynila, may mga makulay na lungsod na gaya ng Tondo, Butuan at Cebu na sentro ng kalakalan sa buong Asya. Nakikipagpalitan sila ng ginto, perlas at seda sa mga Chino, Malay at Arabe. Siguro narinig mo na ang Code of Calantiao, isang batas daw mula 1420 na may mabibigat na parusa. Pero ayon sa mga historiador, posibleng gawa-gawa lang ito noong ika-20 siglo para gawing mas makulay ang kasaysayan. Noon hindi lang hari ang may ginto, kahit mga ordinaryong tao may mga alahas. Sa katunayan, maraming dayuhan ang namamangha sa yaman ng mga sinaunang Pilipino. Sa Butuan, natagpuan ang mga gintong maskara, sinturon at dekorasyon. Ang mga mandirigmang pintados mula Visayas ay may kakaibang gawi. Tinatatakan nila ng tattoo ang kanilang katawan para ipakita ang kanilang tapang at tagumpay sa labanan. Bawat guhit may kahulugan. Bago pa dumating ang Kastila, ang kababaihan ay may mataas na respeto sa lipunan. Maaari silang maging leader, babaylan at tagapayo. May karapatan silang magmana, makipaghiwalay at magmay-ari ng lupa. Hindi lahat ng bayan ay agad sinakop ng Espanya. May mga lugar gaya ng Sulu at Mindanao na matagal na nakipaglaban at hindi lubusang napasailalim sa kanilang kapangyarihan. Mahigit 200 taon bago dumating ang Kastila, umabot na ang impluwensya ng Islam sa Sulu at Mindanao mula sa mga mangangalakal at misyonerong Arabe at Malay. Sa mga lumang tala, nakipagkalakalan ang mga Pilipino sa Ming Dynasty at maging sa mga pirata ng Hapon. May mga palitan ng seda, porselana at maging armas. Bago ang 1565, ang tinatawag nating Pilipinas ngayon ay binubuo ng maraming magkakaibang kaharian, bayan at tribo na may kanya-kanyang wika, kultura at batas. Hindi sila iisang bansa, pero magkaugnay sa pamamagitan ng kalakalan at alyansa. Kadalasan, ang kasaysayang alam natin ay base sa mga dokumento ng mga dayuhan. Pero kung titingnan natin ang mga arkeolohikal na ebidensya, kwento ng mga ninuno, at pananaliksik ng mga makabagong historiador, mas malinaw nating makikita na ang Pilipinas noon ay mayaman, malaya at komplikado. Kaya mahalaga na balikan at alamin ang mga kwentong ito para hindi natin malimutan kung sino tayo bago pa man dumating ang mga banyaga. Forgotten Footnotes, ang channel na nagbabalik buhay sa mga nakalimutang pahina ng ating kasaysayan.